Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, Espiritu Santo, punuin mo ang puso ng mga nananalig sa iyo at pagalabin mo sa kanila ang apoy ng iyong banal na pag-ibig. Ipadala mo ang iyong Espiritu at sila'y malilikha at sa gayoy mapaninibago mo ang mukha ng mundo. Manalangin tayo. O Diyos na sa liwanag ng Espiritu Santo ay tinuruan ang mga puso ng mga mananampalataya, ipagkaloob mo na sa pamamagitan din ng Espiritu Santo ay ibigin namin kung ano ang wasto at makatarungan at sa tuwin ay magalak sa kanyang pagkilos na nakapagdudulot ng ginhawa sa aming loob sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Hello po mga kapatid, magandang araw po. Kapayapaan ng Diyos ang parating sumaatin. At ngayon po sa ating talakayan with Kabarnok, ngayon po ay meron tayong isang topic na magandang malaman nyo din po bilang isang mga Katoliko. So hindi ko na patatagalin pa. Let's all welcome Kabarnok ng Fatmasters PH. Hello po, magandang araw po. Hello, Brother Gabriel at sa mga nanonood sa ating programa. Anong meron dyan, bro? Yes po. Ito ay probably comment ng isang panatikong MCG. Ayan. Mula dito sa may video ng yung in-expose natin si Soriano noon. Ang sabi niya dito ni Precious Life, nakakapanindig balahibo yung salitang karunungag. Ayun pala, karunungag Katoliko. Saan galing ang karunungang sinasabi nyo? Kay Pacquiao? Pareho lang naman kayo ni Pacquiao na wala sa Biblia mga sinasabi. Ayan, grabe naman yan, kapatid na Gabriel, ano? Halatang comment yan ng isang nasasaktang miyembro, kapatid na Gabriel, di ba? Yes po. Ika nga nila, hurting people. Ano, ayun, di ba? Yung mga hurt na people, nag-hurt din ng ibang people. Di ba? Yan ang masaklap doon. At saka, hindi tayo kagaya ni Pacquiao, no? Ni Apollo Kibuloy, no? Bulaan yun. Bulaan Kaya yun. niya napulot yun. Yes, cover. At saka itong si Soriano, bulaan din yan, sigurado. Itong si Precious Life lang yung naniniwala kay Soriano. Di ba? Yung nasa Biblia to nga, pero mali yung interpretation sa Biblia. Yun ang masaklap doon, di ba? Yes, Kabornok. At mali din siya para sabihin niyang yung pinapangaral daw ng Iglesia Katolika wala sa Biblia. Kung makabasa ako ang aral ng Iglesia Katolika na sa Biblia, paano ka ngayon, Precious Light? Then ako pa lang dapat makapanindig sa pagiging panatiko po. Siguro try natin, Brother Gabriel. Isang example nga. Sige. Sige. Maghanap tayo ng mga, kasi sa CCC, Brother Gabriel, yung aral ng Iglesia Katolika, may mga Bible verses yan. Especially kung Tagalog na CCC yung gagamitin ninyo, mga kapatid. Rekta. Naka-code na yan, rekta na yan. Yes, nandun mismo sa paragraph, diba? Oo. Kaya, ito, siguro tayo yung tumatayo yung balahibo dahil sa kanyang pagiging impokrito at panatiko, Brother Gabriel. Opo, Kabornok. Typical naman yan mga ganyang script. Wala nang ang bago dyan Sasabihin pa, pareho lang daw kami ni Pacquiao. Kumpara kami doon sa may lalaking na hindi kami ganyan, False analogy pa nga yan kasi nagna-night duty si Kibuloy. Tayo, wala naman tayong ganun Nagna-night duty, mag-i-edit siguro ng mga videos natin. Yun siguro, di ba? Pwede, oo. Ganun talaga, Kabornok. Actually nga, hindi lang night Inaabot pa ako ng madaling araw pag nag-i-edit ako. Tapos etong si Precious Life na to, nakapakinig lang nakakarampot na aral ni Soriano ubod na ng yabang. Kunwari pa to si Precious Life, baka minura pa siguro tayo nito na gano'n sa loob-loob. Baka MCG ay napaka-double standard. At ano naman pakialam mo kung halimbawa saan nanggaling yung karunungang Katoliko? Bakit? Para sa iyo ba tong panatiko? Hindi. Para to sa mga kapatid kong Katoliko. At mali hindi galing kay Pacquiao yung karunungang Katoliko. Galit nga din sa Katoliko yan Kagaya mo yan. Actually, parehas nga kayo ni Kibuloy Yung iglesia ni Kibuloy. Ang MCGI tsaka iglesia ni Kibuloy, galit yan sa iglesia Katolika. Pero, parehas yan na ginagamit yung iglesia, mga Katoliko para makasakaling may mauto. Halimbawa, doon kay Kibuloy, merong mga pinag-aaral daw, di umano. Hindi, may mga Katoliko yun, possibility nun merong mga
pero mga good works kuno o namimigay ng mga kung ano-ano para sa mga bawa na salanta o di ba? Ganyan-ganyan gawain na nila Kibuloy. Pero mas masahol lang MCGI kasi sa MCGI napapadalas yung kanilang good works kuno nila. Sino yung number one na binibigyan nila ng mga pagkain or yung mga ano na merong nakalagay na MCGI? Siyempre mga Katoliko, tapos yung mga kapatid kong Katoliko bibiktimahin niyo, 'di ba? At saan galing yung karunungang Katoliko, yung karunungan na sinasabi namin? Unang-una po sa may authority. Ayan, sa may authority, no? Sino yung authority ng aming simbahan? Yung mga obispo po, mga kapatid. Sila kasi yung may pangunahing mangangaral po dito sa iglesyang itinatagpo ng Panginoong Jesucristo. At yung mga obispo po na yon, according po sa aming aral, sila po ay yung mga direct na successor ng mga apostol. Hindi lang po yung kay St. Peter po kasi baka yung nalalaman ng ibang mga kapatid nating Katoliko, yung kay St. Peter lang po hanggang kay Pope. Hindi po, lahat ng mga apostol. Meron po yan na direct na succession sa mga bishop natin, okay? Kapag tinignan niyo po yung bishop natin, kung sino yung nag-ordain sa mga bishop natin, babalik at babalik po yan sa mga apostol. Okay? So, ganun po, mga kapatid. Next po, yung karunungan na pinanggagalingan po namin, syempre po sa Diyos. Hindi lang po sa Biblia. Kasi kayo, Bible alone kuno kayo Bible alone kuno. Pero hindi kami Bible alone. Kami naniniwala kami sa tinatawag naman na divine revelation. Yan. Pag divine revelation po, yun yung nireveal ng Diyos sa kanyang iglesia, sa kanyang mga lingkod. At pag divine revelation po ang pag-uusapan, according po sa Catholic teaching, yun po ay mahahati po sa dalawa. Una po, yung tinatawag natin na oral tradition. Next is the written tradition. Oral tradition po, mas matanda pa po sa Biblia. Kasi when we say oral, yun mismo yung mga propeta ng Diyos, yung mga alagad ng Diyos, at mismo yung Diyos nag-reveal orally. So nangangaral sa pamamagitan ng bibig, no? Merong involved na pangangaral live on the spot. Ayan, ganun po yung oral tradition. So, bago pa po naisulat yan, nakinig na po yung mga unang lingkod. Nagsalita na po yung mga unang lingkod at ang Diyos mismo. At pinapatunayan nyo ng Biblia. Ano po yung mga sample po ng oral tradition na pinaniniwalaan ng Iglesia Katolika? Na kahit ang Biblia sinusuportahan. Yung pangangaral po mismo ni Kristo. So, ang Iglesia Katolika naniniwala na si Kristo ay Diyos. So, nagsalita si Kristo orally. So, mas matanda pa yung pangangaral ni Kristo sa Biblia. No? And when I say Biblia, which is yung written tradition naman ng ating simbahan, kamakailan lang naman po yun na i-compile na from Genesis to Revelation. No? At linawin ko din po, meron pong fallacy dun sa sinasabi nung na Biblia na daw yung Torah, ganun o yung Pentateuch. Misleading po yun, mga kapatid. Mag-stick po tayo sa kung ano ba talaga yung Biblia. Yung Biblia na alam natin from Genesis to Revelation. Yun na po yung Biblia na alam natin. Kasi sila ang ginagamit nila, misleading gumagamit sila ng Biblia, Biblios, Biblion, which is book. Ang Biblia ay book. Pero hindi lang po yung book na Biblia yung tinutukoy mismo sa loob ng Biblia. Kasi naisulat ang Biblia, hindi pa nakukompile ang Biblia. So, very misleading po na magkaroon tayo ng conclusion na porke may mabasa kang Biblios, dun mismo sa mga Greek na scripture, automatic agad Biblia from Genesis to Revelation. Yun po ay maling interpretation. Baka kasi may mabiktima pang Katoliko yung ibang dyan. Ako po ingatan nyo po na huwag kayong maloko po. So next yung sinasabi ko po na divine revelation ng Diyos. Okay, yung una nung karunungan na katanungan nito ni Precious Life, yung po ay ini-interpret po nung tinatawag naman namin na Church Magisterium. Ayun. Yung Church Magisterium po, yun yung teaching authority ng simbahan. Remember po, di ba, nangaral po ang ating Panginoong Jesucristo, pangaralan yung buong mundo. Di ba, nangaral si Kristo noon. Actually, nagbibigay na nga siya ng utos yung commission. Kino-commission niya na yung mga apostol. Di ba, na kailangan ipangaral. Yung mga apostol na yon, mga kapatid, sila po ay lahat namatay. But yung ministry na ipinagkaloob sa mga apostol na yon, yun ang hindi po namatay.
In fact, patuloy yun na nagpapatuloy hanggang ngayon. Hanggang ngayon. So yung authority na ipinagkaloob sa mga apostol, kahit na namatay po yung mga apostol, yung ministry hindi. Yung authority hindi. Patuloy po siya until now. So halimbawa, yung authority na ibinigay kay San Pedro, so namatay si San Pedro, di ba? Alam natin kung paano siya namatay. Doon pa natapos yung kanya ministry? Hindi po. Meron siyang mga naordinahan, no? At yung naging successor niya until now, yun po yung ating Santo Papa. Which is wala sa authority sa inyo. Kung ikaw, Precious Life, ang mangangaral mo si Soriano, kaninong authority yun? Saan ang galing yung pagka-ministro niya? Saan ang galing yung pagiging ano niya? Hindi ba kay Nicolas Perez? Si Nicolas Perez ba, miyembro ninyo? Hindi nyo naman miyembro yun eh. Diba? Yung iba nga galit na galit pa kay Nicolas Perez. Oy, ginagamit ni Soriano yung authority niyang nakuha kay Nicolas Perez. Baka hindi nyo nalalaman, mga kapatid. Pinapakita pa nga ni Soriano yung ID niya eh, na ministro siya ni Nicolas Perez. Pinapakita niya pa na siya'y nabautismuhan doon sa May. Hindi lang pinapakita. Pati may ikinukwento niya na siya'y nabautismuhan nung isa sa mga ministro ni Perez. At siya'y naging nag-iisang ministro mismo ni Perez. Kasi yung iba manggagawa lang. Siya mismo, ministro na siya. Naging ministro siya sa edad na 25 years old, if I'm not mistaken. Saan nakuha ni Soriano yung karunungan na yon? Hindi ba pangunahin kay Nicolas Perez? Hanggang sa nagkaroon siya ng authority sa pamamagitan lang ng sarili niya, hindi bigay ng Diyos, no? Hindi bigay ng Diyos. Mas pipiliin ko na dito sa Katoliko. Bakit? Kami, yung itinuturo ng church magisterium, galing sa interpretation nila sa divine revelation ng Diyos, which is yung tradition at yung Biblia. Hindi man kami Bible alone, pero nagkakaisa kami ng aral pagdating sa magisterium. Kasi meron silang interpretation, sila mga obispo na kami-kami naman na nakikinabang. At hindi lang po kami nakabase sa isang tao. So when we say magisterium, mga obispo po. Mga obispo. Yan, mga obispo. Kayo po, wala nga kayong obispo eh. Di ba ginagamit nyo yung talata na sa Bible to ng MCGI. Take note, this is a modified version ng MCGI. Ginawa kayo ng obispo, ginawa kayo ng Espiritu Santo ng mga obispo. Ang tanong pa, may obispo sa inyo? Wala. Katunayan, ang aral pa nga sa MCGI ang obispo nyo si Kristo, di ba? Yung tagakitang obispo ng inyong kaluluwa. Pero hindi Doon talaga sa iglesia, yung Espiritu Santo, meron siyang ginawang obispo. Pero ang palusot ni Soriano, English version na naman, yung ginawa daw ng mga overseers. Nasan yung overseers ninyo? Wala nga kayong obispo dyan eh. Ang meron lang kayo, KNP, katulong ng pangangasiwa. Tapos ngayon, meron kayo overall servant. Nasa sa Biblia yung overall servant? Wala niyan, bro. Pero nakagawa sila ng ganun, kaburnok, dahil sa sinabi ni Kristo ng sino man daw ikang ibig na tawag doon, yung manguna ba yon? Yung sabi ni Kristo, maging alipin ng lahat. Sino sa inyong ibig na manguna, maging alipin ng lahat. Pero hindi yun sinabi ni Kristo para maging title ng MCGI, maging title ninyo. Hindi naman, kahit nga kay Daniel Rason, hindi pwede yung overall servant bakit? Bossing na bossing sa inyo si Daniel Rason Artistang-artista nga sa inyo yun diba? Kapag umaakyat pa lang sa stage, nagsisigawan yung mga bata. Hello po. Parang Diyos na nga nila parang Diyos na nga nila si Daniel Rason, Brother Gabriel Yes. Meron bang overall servant, ipinaparada yung kanyang rebulto tuwing piyesta ng Diyos? Pagkita nyo ng piyesta ng Diyos, mga kapatid, di lang po kami papakita ng video. May specific na episode kami doon. Pero doon sa kanilang naganap na piyesta ng Diyos, ipinarada yung rebulto ni Daniel Rason. Ayun pa yung pang gawain sa Biblia. Kahit si Kristo nga, hindi yung rebulto niya. Galit na galit kayo sa amin. Buti na lang pala ako, Iglesia Katolika ako. Bakit? Walang problema sa amin At ang ipinaparada namin, hindi yung mga rebulto ng mga kung sino-sino lang. No? Kayo ang pinaparada niyo si Daniel Rason, galit na galit pa kayo sa amin. Saan ika mababasa yung rebulto? Kailangan daw ika iparada, ganyan-ganyan. Galit na galit kayo sa amin, pero kayo pala yung gumagawa. Di ba lalabas, hipokrito kayo niyan, Precious Life. Kayo yan Bible alone kasi kayo kami, hindi kami guilty dyan. Kami, at least, alam namin kung ano yung ginagawa natin. Hindi kami magiging guilty. Tapos sasabihin nyo, wala sa Biblia. Sino sa ating dalawa ang kumikilos ng
wala talaga sa Biblia in a perspective of Bible alone. In a perspective of Bible alone. O saan mababasa sa Biblia na dapat sa piyesta ng Diyos ang ipaparada yung iba't ibang mga rebulto ng kung ano-ano na magre-represent sa lugar. Meron bang ganon? Wala, pero nagawa ninyo. Pero galit na galit kayo kapag ang sa amin, ipinarada namin sa Iglesia Katolika, si Mama Mary at ang Panginoong Hesukristo. Mali daw ika sa Biblia yon. Kayo, ano ba ginawa ninyo? Tapos kami, papares mo kami kay Pacquiao. Hindi, si Pacquiao, Diyos-Diyosan din yun, gaya ng Daniel Rason ninyo. Sa amin, yung Santo Papa ba namin, ginawa naming Diyos? Hindi po. Malinaw, kahit sa title pa lang, ano ang title ng Santo Papa? Bishop of Rome, hindi yun Diyos, mga kapatid. Hindi po namin dinidiyos ang Santo Papa. Lilinawin ko lamang po. Kapag ang Santo Papa yung walang sumisigaw dyan na, Pope Francis, Pope Francis. Di kagaya sa inyong, we love you, kuya. Di ba? Wala din sabi nagpaparada ng rebulto ni Pope Francis. Wala pong ganun. In short, hindi kami double standard kagaya na sa inyo. By the way, yung sinasabi po namin na mga aral po ng simbahang katolika na mababasa sa Biblia, sinungaling ka na kagad dyan, lalabas. Bakit? Garantisado hindi ka nakadalo ng misa. Dumalo ka sa misa namin, may binabasa po 3 beses, lalo na pag Sunday. First reading, second reading, tapos gospel. Lahat yun ayon sa Biblia. Kasi Biblia mismo yung binabasa. Di mo alam yun, di ba? Pero double standard kayo, since na kayo ay ipokrito, ang sasabihin nyo, puro daw ika, nagbasa lang ng konti. Nagbasa lang daw ika ng konti, tapos puro dakdaka na, puro chismisa na. Akala ko ba wala sa Biblia aral namin? Tapos ngayon, nagsasabihin ko, nagbasa lang ng konti. Di ba napaka-ipokrito nyo, MCGI? Galit na galit kayo sa misa namin. Pero ang mas worse pala doon, galit na galit kayo sa misa namin, pero napaka-worse ng pagkakatipon nyo. Paulit-ulit na si Daniel Rason, napakahaba ng pagdadadakdak niya. Tapos, mas mahaba pa yung replay ng mga naidakdak niya noong nakaraang linggo. Paikot-ikot pa. Ilang talata lang yun nabasa, puro dakdakan na. Tapos, si Daniel Rason, hindi makatayo sa sariling paa. Kailangan pa niya ng validation ng mga ministro niya. Kaya nga, anong laman ng bibig ni Daniel Rason nyo? Walang laman kundi Brad Rodel. Kapatid na Rodel, kapatid na Rodel, kapatid na Rodel. Tama ba, kapatid na Rodel? Ikaw, kapatid na Rodel. Kapatid na Rodel. Kapatid na Rodel. Puro kapatid na Rodel na lang. Sa amin ba, may ganun ba kami? Wala. Hindi ganun ang misa namin. Pero grabe kayo makapaglait sa misa namin, pero yung sa inyo, hindi nyo makita. Palakpakan pa yung mga uto-uto. Wala nang sustansya, wala nang kalamad-laman. Sabi nga doon sa lokal ng Reddit para lang daw siya kumakain ng lugaw, dinagdagan pa na lalo ng tubig. Wala daw sustansya yung kinakain niya. Take note, ano niyo, kamiyembro niyo yun, di ba kayo nahihiya nun? Kaya ikaw, kapatid na Precious Life, bawas-bawasan mo po yung kaipokrituan mo kasi nakakahiya, lalo kayong napapahiya. Ano pa yung mga aral namin? Aral ng Iglesia Katolika na mapabasa sa Biblia. Yung 10 utos po. In fact, nakalagay yun dun sa labas ng aming simbahan. Yun po ay mababasa sa Biblia, no? Deuteronomio 5, tsaka Exodo 20. Pero since na mababasa yun sa Biblia, no? Then napatunayan namin, ayon sa Biblia pa yung aral namin. Aatakihin na naman ninyo, kinulangan daw ika ng Iglesia Katolika yung 10 utos kasi yung sabi daw sa 10 utos wag daw gagawa wala naman daw dun sa may karatula sa labas ng simbahan. Di ba? Double standard na naman kayo niyan, MCGI. Sabi niyo wala sa Biblia, nasa Biblia pala. Tapos biglang sasabihin niyo binago namin. Alin pa talagang dapat naming sundin? Saan pa kami lalagay sa inyo, MCGI, na ang aral ba namin wala sa Biblia o minali-mali namin o kinulangan namin sa Biblia? Mali pa nga kayo Kasi sabi nyo, kinulangan namin ng Biblia. Tapos may aral si Soriano, dinagdagan daw ng Iglesia Katolika yung libro sa Biblia. Dagdag na lang daw, hindi na daw nasulat ng mga apostol. As if naman sa apostol lang na hinto ang lahat-lahat. Pero kahit pala, yun yung aral nyo na dapat sulat na lang pala ng apostol kapag merong dagdag na, bakit kayo may website ng MCGI? Biblia lang, sapat na Bakit si Soriano merong yung compilation ng blog niya? Bakit may blog pa si Soriano? Hindi naman Biblia yung blog Bakit may magazine si Soriano? Bakit meron kayong Believer magazine?
kung saan si Daniel Rason ay nangaral lang si Moises, si King of Egypt. O, bakit kayo may mga ganun? Hindi naman Biblia yun. Hindi ba dagdag nyo na lang yun? O sa mga aral nyo? O, sige, pagpalagay natin, nasa Biblia, granting without accepting. Hindi yung aral nyo, nasa Biblia pala. Ang tanong, tama ba yung interpretation sa Biblia? Actually nga, mali eh. Kasi ang aral nyo, hindi dapat i-interpret ng Biblia, babasahin na lang. O, yun ang aral ng MCGI, mga kapatid ko Katoliko, yun po ang aral nila. Hindi dapat in-interpret ng Biblia, dapat binabasa lang. Kaya si Soriano, pag nangaral daw siya, binabasa lang. Ganun ba? Binabasa lang? Bakit ang conclusion niya nung araw, ang 666, Papa sa Roma? Tapos nung bago siya mamatay, binago niya. Akala ko ba binabasa lang? Tapos sinisi niya pa si Nicolas Perez, na teacher niya. Basa lang ba talaga yon? O, kung kayo mga kapatid kong Katoliko, magkakaroon kayo ng critical thinking, pag-isipan nyo maigi, mali kagad si Soriano, sinungaling siya. Bakit? Totoo niyan, binabasa niyang Biblia at binibigyan ng interpretation. Guilty ba doon ng Iglesia Katolika? No. Kasi katuruan mismo na sa Iglesia Katolika na yung divine revelation ini-interpret ng church magisterium. Sino ngayon ang mali sa ating dalawa? Hindi ba kayo? O ngayon, sa panahon ni Daniel Rason, bakit nagkaroon kayo ng debating walang kibuan? Nasa sa Biblia yun. May bababasa ka ba sa Biblia, debating walang kibuan? Debate lang na walang kibuan Walang interpretation, basa lang. Walang interpretation, basa lang. O, garantisado wala. Papapugot ako ng ulo pag meron. Debating walang kibuan, papapugot ako ng ulo pag meron. Bakit nagkaroon ng ganong conclusion si Daniel Rason? Di ba? In-interpret niya ang Biblia. Pangangaral na walang kibuan. Nasa sa Biblia yon. May mababasa sa Biblia, letra por letra. Pag may nabasa noon sa Biblia, letra por letra, papapugot ako ng ulo. Ginagaransya ko walang ganun. Pero bakit nagkaroon ng aral na ganun ng MCGI sa pamamagitan ni Daniel Rason? Hindi ba? Precious life. Hindi ba in-interpret ni Daniel Rason yung Biblia? Next, eto, pababuyang aral to, kawalangyaan to. Mga kapatid kong Katolikong babae, lalo na yung may asawa dyan na lalaking MCGI, dapat yung malaman to. Lalo na yung mga babae dyan, baka may gusto dyang umalim ng MCGI, pag-isipan nyo to. According sa aral ni Daniel Rason, ang babae daw, take note po, baka may nanonood na bata dyan, viewer discretion is advised, mga kapatid. Rated SPG po ito. Sabi ni Daniel Rason, ang babae daw walang karapatang tumanggi pag gusto ng lalaki na makipag-sex, yung asawa niya. Bakit daw? Bakit daw hindi daw dapat magreklamo yung babae na tumanggi? Kasi ayon sa Biblia, ang babae daw magpasakop sa kanyang asawang lalaki. O di ba kawalangyaan yan? Ano tawag natin doon? Nagpo-promote si Daniel Rason ng marital rape. Alam niyo po yung marital rape? Pwede niyo po akong i-correct, Aborno ka. Ang marital rape po, yun yung rape na nangyayari sa mag-asawa na. Kaya nga marital eh. Meron kasing premarital rape, yung hindi mo asawa, yung maaring girlfriend mo pa lang or hindi mo naman talaga girlfriend pero na-rape mo yung isang babae. Premarital rape yon. Pero yung marital rape, yun yung asawa mo yung babae, legal naman kayong kasal, pero inano mo siya, may nangyari sa inyo ng labag sa kalooban ng babae. Marital rape po yun. Pero tignan mo yung turo ni Daniel Rason. Nasa sa Biblia yon. Yung ba talaga interpretation nun, ang babae magpasakop sa lalaki? Yung ba ang interpretation nun? Aral ni Daniel Rason yun eh. At nasa sa Biblia yung aral din ni Daniel Rason na 60% daw na dahilan ng pagkamatay ng mga tupa dahil sa coyote. Nasa sa Biblia yun. Hindi pa gumagamit kayo ng ibang referensya bukod pa sa Biblia, pero Bible alone kayo. Kaya nga, Brother Gabriel, double standard na sila dyan Brother Gabriel, di ba? Definitely. Definitely, Kaborno. Kaya, ibibintang mo sa amin, Precious Light, na yung karunungan na sinasabi namin, nakakapanindig balahibo kasi pang Katoliko. Excuse me, sa mga kagaya mo na kulto, member ng kulto, ikaw ang dapat na ulit yung term, nakakapanindig balahibong aral. Kasi matakin mo, kawawa yung babae sa inyo eh. Kawawa yung babae, napaka-double standard nyo. O tulad yan, may isang kaso sa inyo, di ko na po papangalanan, may isang babae po, may ginawang hindi maganda. Alam nyo po kung anong ginawa doon sa babae? Take note po yung babaeng member nila na to,
may bukod pa tayong issue doon mga kapatid, may bukod tayong episode doon. Yung babaeng member nila na yon singer doon sa kanilang simbahan, no? Hindi naman gumawa ng sobrang tinding kasalanan, hindi naman lumaban sa kanilang pamunuan kasi nga palagay ko yung babae na yon talagang panatiko. Nung may nagawang kasalanan, mga kapatid, in-announce sa buong kapatiran internationally, mga kapatid, in-announce siya. So, ibig sabihin, napahiya yung babae. Sinuspindi kasi in-announce sa buong mundo, mga kapatid. When I say buong mundo sa kanilang kapatiran kasi po, centralized dun sa MCGI nasa sentro nung, bawa, dun sa Apalit, Pampanga. Mula sa Apalit, Pampanga, ibabato yung pangangaral ni Daniel Rason sa buong mundo na member nila. So, yung isang babae na yon, na kawawang-kawawa, in-announce sa buong mundo, pati yung siguro boyfriend niya yun, in-announce sa buong mundo silang dalawa na sila'y sinususpinde. O tignan mo kung gaano katinding depression yung pagdadaanan ng babae na yon. O tapos para makontrol niyo yung babae, ang aral ng MCGI, hindi ka daw tunay na Kristiyano pag nade-depress ka. Anong gusto niyo mangyari doon sa pinahiya ninyo? Tumawa, kumalakpak, napakakapal ng pagmumukha niyo, MCGI. Diyan yung gagawin niyo kaya kayo mga kapatid kong Katoliko, lalo na yung mga babaeng Katoliko, wag kayong aanib dyan. Magkaroon kayo ng pagmamahal sa sarili ninyo. Malulusaw yung utak ninyo, mawawalan kayo ng critical thinking. Pag kayo pinahiya, wala kayong karapatang ma-depress. Bakit? Kasi daw di kayo tunay na Kristiyano. Anong gusto mong gawin? Pinahiya ka nga, winalangya ka na. Take note, mga kapatid, mas masama pa yung kung halimbawa ako di ba nasabi ko po sa inyo mga kapatid, ako nasuspindi ako dati nun sa MCGI. Ang ginawa ko nun mga kapatid, kasalanan sa Espiritu Santo kasi kumain ako ng spaghetti na merong Argentina corned beef. Kasi yung Argentina corned beef mga kapatid, halal yun. Bawal kumain ng MCGI ng halal. So ako, may kasalanan sa Espiritu Santo. Yung kasalanan ng babae na member nila, hindi naman kasalanan sa Espiritu Santo, mga kapatid. Hindi naman kumain ng halal. Ako, nung nasuspindi ako, hindi in-announce sa buong kapatiran. Pero itong babae na apo pa ata ni Soriano mismo, Taburno, malapit kay Soriano mismo yon, ipinahiya sa buong madla. Grabe naman yan. Yes, Kapornok. Ipinahiya. Hindi ko na po sasabihin kasi may bukod na topic doon at ayoko din pong pangalanan siya kasi grabe talaga yung pinagdadaanan ng babae na yun. Ako nai-imagine ko, may matinding depression na pinagdadaanan yung babae na yun ng MCGI. Puro kahayupan kasi pinaggagawa sa kanya doon. May nagawang kasalanan, imbis na i-guide para sa lalong ikabubuti niya, lalong ang kabanalan niya, ipinahiya pa sa madla. Hindi naman yan yung unang pagkakataon mga kapatid na may napahiya internationally. Meron na din dyan sa MCGI yung ang pangalan nun Bruno. Yung Bruno na yon parang itinatama niya si Soriano kasi mali yung paggamit ni Soriano ng Greek. Kaya anong ginawa ni Soriano? Pinahiya internationally yung Bruno na yon. Tapos biglang nabanggit din ni Soriano na yung faith daw ng MCGI hindi nakabase sa grammar. Our faith is not based on grammar. So akala ko sa MCGI nag-start yun, pero sa INC pa pala, Kabornok, sa INC pala yung our faith is not based on grammar. Oo, si Jose Ventilacion yun, kapatid na Gabriel, sa debate nila. Ayun. Yung pastor ni ng Dr. White ba yun? Yun, correct. Si Dr. James White. Yung pastor Doon pala yung nag-start na una pala INC doon. Kaya nung una, Kabornok, akala ko, sa MCGI nag-start yon. Pati nung naririnig ko si Brother Dwayne Cartuado nung dati, nung may dinidebang siya, sabi ko, alam pala ni Brother Dwayne yung nangyari kay Soriano. Yung pala, hindi pala. Parehas pala yung dalawang kulto na yon. Yung nag-aaral ng Our Faith is not based on grammar, which is isang uri na naman ng pagiging double standard at syempre ka-ipokrituhan ng MCGI. Hindi pala based on grammar. Bakit nagbabasa sila ng Biblia at ginagamitan nila tayo ng interpretation based dun sa kanilang pagkaunawa? Hindi ba para magkaroon ka ng interpretation, para magkaroon ka ng conclusion sa isipan mo na ito ang sinasabi ng Biblia, isa sa dapat mong gagawin bukod sa nagbabasa ka, ini-interpret mo siya base sa proper grammar. Di ba? Base sa proper grammar. So, sinungaling ka pag sinabi mong our faith is not based on grammar. Isang dakot kang sinungaling. So, Precious Life, very sorry to say,
patawarin mo po ako pero wala akong pakialam kung di ka maniniwala sa Iglesia Katolika, sinasagot ko lamang po yung pagiging double standard nyo. And again, hindi po para sa iyo itong programa ko, yung programa ni Kaburnok. Kung ayaw mong maniwala, walang problema sa amin ni Kaburnok yun. Pero sa amin, ang pinakamalaga sa amin, yung mga kapatid naming Katoliko na possible hanggang ngayon maaaring mabiktima ng mga kasinungalingan. So, ayan po mga kapatid ha. In short, magbasa tayo ng CCC. Doon sa CCC, kada mga paragraph doon, nagsasite yung ating simbahan ng mga referensya at isa sa referensyang ginagamit nila, Biblia. So, yung CCC natin, it is a written teaching. Nangangaral yung CCC in a written form na nakabatay sa Biblia. At hindi lang po Biblia, kundi iba't ibang mga dokumento ng ating simbahan based on the magisterium ng ating simbahan. So ayan ha, so sana malinaw po sa atin to mga kapatid kong Katoliko, nawa ay nakadagdag ito ng lalong ikatitibay ng ating pananampalataya against sa mga kulto na to na NCGI. Ano? So maraming salamat po sa Diyos mga kapatid. Muli po ako pang lingkod, Brother Gabriel de Guzman ng Karunong Katoliko. Together with my partner, Kaburnok ng Flatmasters PH, ingatan naman po tayong parati ng ating Panginoon.